Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's nako, nanaginip na naman si Atty. Bueno. Napapadalas ata yung panaginip mo, attorney. Ha? Siguro laging pagod to si attorney kaya nananaginip lagi. Tapos yung panaginip niya, kasi nanaginip to nung nakaraang araw eh. Yung panaginip niya tungkol dun sa sa kliyente niya na ang pangalan Itolyoken. Tapos yung kalaban, yung yung tahanan nga walang pundasyon. So nanaginip siya nung nakaraan. Tapos ngayon ito, nagkikwento siya rito na panaginipan na naman niya. Ang panaginip niya karugtong. Nung panaginip niya nung nakaraan, ito pa ring Itolyoken at dito sa tahanang walang pundasyon. Kaya napapadalas talaga ang panaginip ni Atty. Rene Bueno. Kapag nanaginip pa naman to, marami tayong natututunan. Kasi pansin ko lang mga kababayan, kaiba pansin nyo ba? Yung sinasabi niyang panaginip niya. Ako napapansin ko lang yun Ewan ko sa inyo kung napapansin nyo rin. Kasi parang parehas na parehas. Yung panaginip niya, dun sa nangyayari sa tape at dito sa TVJ. No, siguro nagkataon lang, no? Siguro nagkataon lang. No? Kasi iba naman yung pangalan, TBJ tapos Itolyoken eh. Yung kabila naman, Tape Incorporated, tapos yung isa, tahanang walang pundasyon. So malayo. Pero yung kwento, parang parehas eh. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba guys? Kasi dito, dun sa video na to, may kukunin lang tayong konting portion hindi man natin pwedeng i-play lahat, baka pagalitan tayo. Makasampahan tayo ng kaso ni Atty. Bueno. Copyright infringement. Wala pa naman tayong laban dito ni Atty. Bueno, lalong-lalo na pag nanaginip to, wala na tayong kalaban-laban eh. Attorney, magpi-play ako mamaya, pero konting-konti lang naman para lang maliwanagan yung mga nanonood sa atin na parehas kasi parehas kasi yung panaginip niyo dun sa nangyayari. Ewan ko lang kung bakit gano'n, no? Ba't kaya attorney, no? So peram lang konti lang attorney baka na may copyright nyo ako. So, mamaya pa naman yon. Meron muna akong titingnan dito. Eto, meron kasing ipinaglalaban etong Tape Incorporated at GMA na mali daw at depektibo ang hatol ng Marikina Regional Trial Court. So ito, babasahin ko lang tapos pakikinggan natin yung panaginip ni Atty. Bueno. Pero ito kasi yun ito yung pinaglalaban nila Napatunayang mali at depektibo ang desisyon ng Marikina RTC. Sila lang ang nakapagpatunay daw, sabi nila. Wala nang iba. Sila lang nagsasabing mali at depektibo raw ang desisyon ng Marikina RTC. Yan ay kaugnay sa desisyon nito kamakailan sa kasong inihain ng TBJ Productions Incorporated na copyright infringement at unfair competition laban sa Tape Incorporated at GMA Network ukol sa replay episodes ng programang Itbulaga sa GMA nitong June 1 to 3, 2023. So yan malinaw ang inihain daw ng TBJ ay copyright infringement at unfair competition doon sa mga replay episodes na ipinalabas ng tape. Malinaw sa legal teams ng tape at GMA na magkaiba ang inihain ng TBJ Productions at ang naging hatol ng Marikina RTC. Magkaiba talaga ang naging hatol laban sa inihaing demanda. Patunay ng tape at GMA sa kanilang inihaing apila sa Court of Appeals nitong Biyernes, Enero 19, 2024. Dahil ang demanda ng TBJ Productions ay para sa copyright infringement at unfair competition, ngunit ang naging depektibong hatol ng Marikina RTC ay sumentro sa kanselasyon ng trademark at ang pag-uutos sa pagbawalan ng tape at GMA na gamitin ng Itbulaga, Bulaga at EB trademarks at maging ang paggamit at pagpapalabas ng past episodes ng programa bago ang May 31, 2023. Kaya sabi nila, labag sa rules of court at procedures ang naging hatol ng Marikina RTC. Kaya naman humihiling ng TRO
o temporary restraining order ang tape at GMA upang hindi magamit at pigilan ng TVJ Production sa paggamit ng trademarks na Itbulaga, EB at Bulaga dahil na rin sa depektibong hatol ng Marikina RTC. Talagang pinagpipilitan nila na depektibo no? Kini-question nila yung hatol ng Marikina RTC. Kasama rin sa hiling ng tape at GMA ay pagkakaroon ng kautusan para sa isang preliminary mandatory injunction kung saan ipatitigil ito ang isang maling hatol o kautusan galing sa isang hukuman o quasi-judicial body or agency. Binibigyang ngipin din nito ang higher courts upang mapag-aralan at maitama ang isang depektibo at maling desisyon gaya ng iginawad ng Marikina RTC. At ang huling nilang kahilingan sa CA o Court of Appeals ay ang pagbasura o baliktarin ng maling kautusan at epektibong hatol ng Marikina Regional Trial Court dahil na rin hindi nito napatunayan o napagtibay ang mga hinihaing reklamo na taliwas o iba sa naging hatol nito. Alright, so ito yung pinaglalaban ng Tape Incorporated. Balik tayo ngayon dito sa panaginip ni Atty. Bueno. Bakit ganon, attorney? Bakit nga ganon? Bakit naging ganon ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court? Ang reklamo nila, copyright infringement at unfair competition, pero yung hatol daw ng Regional Trial Court ay nasentro dun sa trademark at pagkansela ng trademark at hindi pagpapagamit ng Itbulaga at ilang mga bagay na may kinalaman sa Itbulaga at hindi pagpapalabas ng mga replay episodes. Bakit ganun, attorney? Ayun yung tanong ng maraming tao. So ito, pakinggan natin yung ilan sa mga sinabi ni Atty. Bueno para maliwanagan tayo. Sila pala. Hindi pala tayo. Kasi tayo din naman natin kinakailangan mapaliwanagan dahil noon pa alam naman natin na ang Itbulaga ay sa TVJ at ang TVJ ay Itbulaga. Alam namin yan. So, Tony, paliwanag mo sa kanila, Tony. Sila lang naman ang nangangailangan ng paliwanag. So, ito, Tony, kwento mo yung panaginip mo, Tony. Kasi parehas talaga no? Parehas dun sa nangyayari. At silent ang batas, so apply the rule on equity. Ibig sabihin, so, ang ginamit daw ng korte ay rule of equity. Hindi yan yung binabayaran sa bahay, kasi ako, engineer ako. Alam ko lang equity yung sa bahay, di ba? Pag yung babayaran mo, pag yung loanable amount na inutang mo sa Pag-ibig hindi katulad ng value ng bahay, may equity. Ayun po yung alam kong equity, pero iba po yung equity na yon dito sa sinasabi ni attorney. Ano may equity, attorney? There must be fairness. Yun. Fairness. Ano pa, attorney? There must be fair play. Dapat meron daw fair play. Ano pa, attorney? There must be justice. There must be justice. Dapat kasi ang korte kapag magbibigay ng desisyon, dapat kumpleto 'yon. Dapat may fair play, merong fairness at merong justice. Kasi gusto kasi nung isa injustice Gusto ng isa unfair play Gusto ng isa hindi fair ang laban Kaya ayun sinasabi nila maliraw yung yung desisyon ng korte. Ito sinasabi na Atty. Bueno, kapag ang isang korte ay nagdesisyon, dapat fair. Dapat may hustisya. Ayan. Nasa mid na si attorney. Siguro nanonood yung kabila. Pinag-uusapan siguro si Atty. Bueno. Kaya siguro nasa mid ka kasi pinag-uusapan ka dun sa kabila. Sinasabi ng kabila, ano ba to si attorney? Hindi ba pwedeng hindi ka na naman naginip? Kasi sa panaginip mo, nadadamay kami. Marami tuloy taong naliliwanagan sa panaginip mo
Kaya nasamid si attorney. Kasi, di ba? Pinag-uusapan siguro siya dun sa kabila. There must be justice in this case. No, hindi dapat pabayaan na patuloy na payagan na gamitin ang isang trademark na sa katunayan at base sa mga ebidensya ay pagmamay-ari ng isang copyright owner. Kasi yun. Alam kasi ng korte, base na rin dito sa sinabi ng IPO, na ang tama na gumamit ng trademark ay yung talagang dapat may-ari. Hindi yung pakikinabangan ng iba. Kasi kapag ganun na nangyari, unfair. Hindi na tama. Ibig sabihin, ayaw ng korte na malugi ang talagang may-ari ng isang trademark. Abogado na, parang abogado. Natututo na ako sa iyo, attorney, Attorney Bueno, medyo gumagaling na ako sa pagiging mga ganyan, sa mga ruling na yan, Tuloy-tuloy niyo, attorney. It All You Can, copyright. Gumawa siya ng kanta, ang title, It All You Can, kinakanta niya doon sa restaurant. Nung nagkasira sila, bukod si It All You Can, naiiwan si tahanang walang pundasyon, patuloy naman niya ginamit yung It All You Can, not just as a musical composition, but also as a trademark. Pansin nyo ba? Parehas talaga. Panaginip ni Atty. Bueno, parehas dun sa nangyayari. Talagang tumbok na tumbok siguro nagkataon lang talaga to. No? Kasi minsan, alam nyo, pag talagang nilaliman ninyo ang inyong pag-aaral tungkol sa copyright, yung copyright nagiging trademark yan. At yan ay didiscuss ko sa aking previous episodes dito sa Bueno Law and Beyond. Kung saan, when a copyright may become a trademark. Panoorin nyo. Yan, panoorin nyo yun, YouTube channel. So, nagiging trademark ng copyright. Okay, so pag ganun na nangyari, pinagpatuloy ng kalaban ni It All You Can ng paggamit sa trademark, no? Na sa katunayan ay pagmimay-ari, no, ng isang ng It All You Can. Anong tawag mo doon? Kumikita siya doon. Kikita siya doon. Oo, Tony, kumikita talaga. Grabe, ang laki ng kita niya. Yung mga advertisers, alam mo, attorney, ito sabihin ko sa yung mga advertisers, kaya lang naman nandyan dahil dun sa sa title. Kaya sila sumusugal dun sa sa programang yon kasi dun sa katulad nung tanang walang pundasyon, dahil nga dun sa title. Kaya pinagkakitaan nila. Tama ka, Tony, galing mo talaga. Pinagkakitaan talaga nila yan. Pag pinayagan mo yan, na ginamit na niya ng ginamit, yung trademark. Ang tagal nga ginamit, attorney. 6 na buwan nga, attorney, ginamit kikita na malaki yan. Million ang kikitain niya. Naku, attorney, hindi lang million, baka billion pa, attorney. Ang dami pa naman nagtitiwala sa TVJ million ang kinita niya, hindi lang million. The prejudice, no, of the complainant, It All You Can. So, pipigilan mo siyempre yan. Because if you will not prevent this person from using the trademark, no, there will be what? Unjust enrichment. So, papasok naman dito yung Artikulo 22 sa ilalim ng ating civil law. So, ang pinag-uusapan natin dito, civil law. So, hindi natin pinakikialaman yung intellectual property law. We are more concerned here in our discussion, no, for academic purpose to, no? We are more concerned on the discussion about different provisions of civil law. So, pag pinayagan mong gumamit ng trademark yung kabila, si tahanang walang pundasyon, na pag-aari ni It All You Can, there will be unjust enrichment. Yumayaman yan, kumikita yan. At yaman talaga, yumayaman, attorney. Sobra talaga yumayaman. Pero yun niya, yumayaman, hindi naman kanila. The expense of It All You Can.
Di ba? Palakpakan natin si attorney. So siguro hanggang dito na lang muna yung ano natin. Salamat attorney Salamat sa mga paliwanag mo. Ito na lang muna. At sana managinip ka pa uli. Sana managinip ka uli attorney bukas Abangan namin yung panaginip. So ganito mga kababayan. Yung reklamo nila, eto. Bakit daw ganun yung hatol? Reklamo ng TVJ, copyright infringement at unfair competition. Pero bakit ang naging hatol ng RTC? Bakit dadamay? Pati yung trademark. Tapos pinahinto sila sa paggamit ng Itbulaga at yung mga videos hindi nila pwede play. Bakit nagkaganon? Ang gusto lang na mangyari ng TVJ yung yung naging violation dahil sa paggamit at kapalabas ng past episodes ng programa. Yun lang daw ang hinahabol nila. Bakit pati yung pagpapahinto sa Itbulaga nadamay? Ba't nagkaganon? So yun yung sagot mga kababayan. Kasi ang korte daw, kung magbibigay ng hatol, kinakailangan fair. Kinakailangan walang naagrabyado. So para mangyari yon, kailangan pahintuin itong Tape Incorporated sa paggamit ng Itbulaga, EB, at anumang trademark sa may kinalaman sa Itbulaga dahil yun ay pag-aari ng TVJ. Kasi biro nyo, pagkakitaan nyo, hindi naman sa inyo. So ganun pala korte. Kapag nagbigay sila ng hatol, dapat fair. Doon sa talagang dapat bigyan ng fairness. Kasi yung isa dyan gusto unfairness. Gusto ng korte justice, pero gusto mangyari ng isa injustice. Hindi naman papayag ang korte ng ganon. So iba talaga. Hindi naman pala pinakialaman o sinapawan ng korte ng Marikina Trial Court etong IPO. Hindi naman pinakialaman yung trabaho ng IPO sila nag-concentrate o nakafocus itong korte na mabigyan ng fairness dahil ito nga ay kumbaga under sa civil law, hindi dun sa sa administrative law. Yan Kala nyo basta yun na yun. Hindi pinakialaman ng korte yung IPO. Kaya lang, hindi lang nila pinagamit para fair dun sa complainant. Kaya yun ang gusto ng korte mangyari, justice. Kaya itong nangyayari, itong gusto mangyari ng Tape Incorporated, ito ay injustice. Hindi ito fair. Kaya ganyan po katindi. Itong Tape Incorporated na medyo medyo pares sa panaginip ni Atty. Bueno no, parang parang pero hindi di ba? Kasi panaginip lang yung attorney. So ayun lang mga kababayan, siguro naman malinaw na kaya nagkaganon yung desisyon ng korte kasi nga yan kailangan kasi justice, saka yun ay unjust enrichment. Ayan ang iniiwasan ng korte na mangyari. Kaya tama lang ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Hindi po mali. Kala lang nila mali. Puro na lang mali. Kaya sinasabi nila mali kasi nga hindi pabor sa kanila. Diba? So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.